Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1631. Heavenly Flame Square. Isang mahinang hamog ang bomb-alot sa mahiwagang espasyong ito, na naging dahilan upang magmukhang maulap ang buong lugar. Ang espasyong ito ay ganap na tahimik. Ang paraan na iyon ay parang tahimik sa loob ng mahabang panahon. Isang kapirasong lupa ang lumutang sa tila malawak at walang hangganang espasyong ito. Ang lupa ay nasuspine sa himpapawid ng walang anumang suporta. Ito ay tila isang pavilion sa hangin. Ang kalungkutan na tumagal ng mahabang panahon ay tuluyang naputol ngayon. Ang maulap na espasyo ay biglang naging baluktot. Kaagad, lumitaw ang isang malaking spatial tunnel. Maya-maya, maraming figure ang biglang sumugod mula sa loob. Sa wakas, nakarating sila sa kapirasong lupang iyon. Ito ba ang Ancient God Mansion? Ang katawan ni Xiaoyan ay nakalapag lang sa lupa nang ang kanyang mga mata ay nagmamadaling lumingon sa kanya. Gayunpaman, natigilan siya ng matuklasan na kahit na sa sobrang lakas ng kanyang kaluluwang distate, hindi niya talaga nagawang mag-probe ng lampas sa isang 10,000 talampakan na radius. Maliwanag, ang lugar na ito ay nagpataw ng napakalaking presyon patungo sa espiritual na lakas. Si Zun-Er, Kailin at ang iba ay mabilis ding lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Nagpakita ang kanilang mga mata ng maingat na ekspresyon habang pinagmamasdan ang mahiwagang espasyong ito. Sa dami ng tao na lumilitaw, ang mga eksperto mula sa magkabilang panig ay nagmamadali ring naghiwalay. Pagkatapos nito, tumitig sila sa kabilang panig ng may maingat na mga mata habang inihahanda nila ang kanilang sarili para sa iba't ibang palihim na pag-atake. Huwag kang maantala sa kanila. Tara na. Sinulyapan ng Nihility Devouring Flame ang grupo ni Guyuan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay bumaling sa kaharian na ito. May kakaibang pagbabago-bago na lumilitaw sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, nagsalita siya sa mahinang boses. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang pagmamadali sa malayo. Mabilis na sumunod si Han Tiandi at ang mga eksperto mula sa angkan ng Han. Ang Nihility Devouring Flame ay talagang alam ang paraan. Nagulat si Guyuan pagkatapos niyang makita ang eksenang ito. Kahit siya ay nakakaramdam ng kaunting pressure pagkatapos makarating sa lugar na ito. Imposible para sa kanya na suriin at mahanap ang DTR embryonic pill sa loob ng maikling panahon. Sa hindi inaasahan, ang Nihility Devouring Flame na ito ay tila pamilyar sa paraan. Ang Nihility Devouring Flame Nagulat si Zukun. Agad siyang tumango habang malalim ang iniisip. Hindi nakakagulat na malaman niya ang daan. Sundan mo sila. Hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Zukun matapos tumunog ang kanyang boses. Direkta siyang nanguna para humabol. Nag-alinlangan sandali si Guyuan at ang iba pa bago mabilis na sumunod sa kanya. Ang dalawang grupo ay sumusulong ng buong puwersa sa tila malawak at walang katapusang lupaing ito. Para lang silang bumabagsak na mga bituin na mabilis na pumutol sa kalangitan. Nagpatuloy ang mabilis na pag-charge na ito ng mahigit 12 minuto. Sa wakas, ang bilis ng Nihility Devouring Flame at ang iba pa sa harap ay unti-unting nabawasan. Mabilis na humabol sina Guyuan, Xiaoyan at ang iba pa matapos na mabawasan ang kanilang bilis. Pagkatapos nito, tumingin sila sa sinaunang bulwagan ng bato, na lumitaw sa maluwang na kapatagan na iyon. Isang nagninangas na init ang bumungad sa kanilang mga mata. Tahimik na nakatayo ang batong bulwagan sa malawak at walang katapusang kapatagan. Isang sinaunang aura ang kumalat mula rito at umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Sa harap ng bulwagan ng bato ay isang walang katulad na malaking parisukat. Mayroong maraming 10,000 talampakan ang malalaking matayog na haligi na nakatayo sa magkabilang gilid ng parisukat. Isang matayog na parang mar-angel na aura ang bumungad mula sa lugar na iyon. Ang grupo ni Xiaoyan ay maingat na dumaong sa plaza. Tahimik na umalangaw-ngaw sa batong lupa ang ilang tunog ng gasgas ng dumaong ang kanilang mga yabag. Nagkaroon ng kaunting distansya sa pagitan ng magkabilang panig. Pagkatapos nito, sinakop nila ang magkabilang panig ng bulwagan. Binuksan nila ang kanilang mga hakbang at maingat na naglakad patungo sa plaza. Napakaluwang ng parisukat na ito.
Pakiramdam ng lahat ay para silang mga langgam na gumagapang sa disyerto habang nilalakad nila ito. Mahirap para sa kanila na makita ang hangganan nito. Gayunpaman, ang lahat ng naruroon ay maaari nang ituring na pinakamalakas na tao sa kontinente ng Dauchi. Lahat sila ay nagtataglay ng ilang metal na tigas. Kaya walang lumikha ng kabuluhan. Ang puso ng lahat ay napuno ng kaunting paggalang at takot sa banal na lugar na ito. Ha! Biglang huminto ang mga yabag ni Xiaoyan habang naglalakad. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa tuktok ng isang halijing bato sa di kalayuan sa harapan. Mayroong isang kumpol ng malalim na kulay dilaw na apoy na umaangat mula rito. Ang ganitong uri ng apoy ay nagbigay daan kay Xiaoyan na makita sa isang sulyap na ito ay isang uri ng heavenly flame. Kung tama ang hula niya, ito dapat ang mysterious yellow flame na nirerango ng 23 sa heavenly flame ranking. Bakit napakahina nitong heavenly flame? Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimulang sumimangot si Xiaoyan. Ito talaga ang mysterious yellow flame. Gayunpaman, ito ay tila napakahina at maliit. Ang hitsura nito ay parang ang lakas na orihinal na nasa loob ng heavenly flame ay ganap na nawala. Shi. Isang apoy ang biglang natipon sa balikat ni Xiaoyan nang makaramdam siya ng ilang pagdududa. Pagkatapos nito, lumitaw si Little Yi sa isang iglap. Tumingin ito sa tahimik na parisukat na ito at isang medyo nawawalang ekspresyon ang biglang sumilay sa mga mata nito. Ang lugar na ito ay napakapamilyar. Biglang huminto ang mga yabag ni Xiaoyan matapos niyang marinig ang mahinang boses ni Little Yi. Inikat niya ang kanyang ulo at gulat na tumingin kay Little Yi. Pamilyar. Ito ang Ancient God Mansion. Sino kayang pamilyar sa lugar na ito? Anong nangyari? Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Xiaoyan. Isang pag-iisip ang lumitaw sa kanyang puso at ito ay ipinadala sa puso ni Little Yi. Hindi ko alam. Feeling ko medyo pamilyar ang lugar na ito. Parang nakapunta na ako dito dati. Sagot ni Little Yi habang naliligaw. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nakarating na dito sa nakaraan. Paano ito magiging posible? Ang Ancient God Mansion ay binuksan sa unang pagkakataon. Bago ito, hindi pa niya narinig na binuksan ang Ancient God Mansion. Kaya naman, unang naisip ni Xiaoyan na ito ay katawa-tawa nang marinig niyang binanggit ni Little Yi na tila nakapunta na ito sa lugar na ito dati. Hindi nagtagal, gayunpaman, naisip niya na ang Little Yi, na konektado sa kanya sa pag-iisip, ay tiyak na hindi magsisinungaling. Sa ganitong paraan, tila napakataas ng posibilidad na totoo ang sinabi ni Little Yi. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Xiaoyan kung bakit pakiramdam ni Little Yi na pamilyar ang lugar na ito. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Naabutan ng mga yapot niya ang iba. Sa sandaling ito, natuklasan din ng lahat ang heavenly flames sa mga halijing bato. Gayunpaman, ang heavenly flames ay narank na masyadong malayo. Kaya naman, hindi nila ito gaanong pinansin. Gayunpaman, nakalakad na sila ng 1,000 talampakan nang lumitaw ang isa pang matayog na halijing bato. Mayroon ding kumpol ng apoy na tumataas sa halijing bato. 10,000 Beast Spirit Flame, nirerango ang 20 segundo sa Heavenly Flame ranking. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan habang nakatingin sa kumpol ng tumataas na pulang apoy, na malabong nagsiwalat ng hitsura ng 10,000 hayop. Kumikislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, tumingin siya sa harap. Bumilis ng husto ang mga yapot niya. Nang makita ito, nagmamadaling sumunod si Go Yuan at ang iba pa. Muli silang sumulong ng 1,000 talampakan. Isa pang halijing bato ang lumitaw. Mayroon ding ibang heavenly flame na umaangat mula rito. Gayunpaman, ang heavenly flames na ito ay hindi nagtataglay ng sobrang lakas. Sa isang sulyap, ito ay lumitaw na parang isang dekorasyon. Gayunpaman, naunawaan ni Xiaoyan, na bihasa sa heavenly flames, na ang heavenly flames na ito ay hindi peke. Lahat sila ay tunay na heavenly flames. Ang heavenly flame na ito. Tiningnan ng grupo ni Gu Yuan ang eksenang ito. Baka sa kanilang mga mata ang gulat na ekspresyon. Mukhang mas mataas ang ranking ng heavenly flame kung mas nasa harapan ito. Mahinang ungol ni Xiaoyan.
Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Little Yi, na nakaupo sa kanyang balikat. Pagkatapos nito, lumingon ang kanyang mga mata sa Nihility Devouring Flame sa di kalayuan. Tila nagkaroon din ng malaking ripple ang emosyon ng huli. Gayunpaman, tila may nawawalang ekspresyon na katulad ng kay Little Yi sa kanila. Mas mabilis. Udyok ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Nagmamadaling sumunod ang grupo. Sa kanilang pagtaas ng bilis, maraming nagtataas ang mga halijing bato ang sunod-sunod na lumitaw. Ang Heavenly Flames na nireranggo sa Heavenly Flame Rankings ay tumaas sa mga halijing ito. Sa mga Heavenly Flame na ito, makikita ni Xiaoyan ang isang napakapamilyar na Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, Sea Heart Flame, Bone Chilling Flame at iba pa. Ito ay hindi inaasahan na ang Toshi Ancient God ay talagang gustong mangolekta ng Heavenly Flames. Matapos makita ang ika-6 na ranggo na apoy sa Heavenly Flame Rankang, ang 8 Wasteland Destruction Flame, kahit na si Gu Yuan ay hindi napigil ang mapabulalas. Siguro kung nandito na ba ang maalamat na nangungunang tatlong nireranggo ang Heavenly Flames sa Heavenly Flame Rankang. Tumanggaw si Yanjin. Bigla niyang tiningnan si Little Yi sa balikat ni Xiaoyan at ang Nihility Devouring Flame sa di kalayuan. Kahit na ang Heavenly Flames ay bihira sa mundong ito, mayroong higit sa isa sa bawat uri. Gayunpaman, iba ang nangungunang tatlong ranggo ng Heavenly Flames. Sa karaniwan, kung mayroong Purifying Demonic Lotus Flame o Nihility Devouring Flame na umiiral sa mundong ito, hindi magkakaroon ng pangalawang apoy ng parehong uri na lilito. Gayunpaman, ang Purifying Demonic Lotus Flame at ang Nihility Devouring Flame ay parehong kasalukuyang naruroon. Ang isa ay nasa mga kamay ni Xiaoyan habang ang isa ay naging hugis tao upang tulungan ang angkan ng Han. Nagawa kaya ng Toshi Ancient God na iyon ang pangalawang Purifying Demonic Lotus Flame at Nihility Devouring Flame. Pumunta ka. Malinaw na hindi lang si Yanjin ang taong may ganoong pag-iisip. Maging ang mga mula sa angkan ng Han at mabilis na pinabilis ang kanilang bilis pagkatapos magpalitan ng mga tingin. Mabilis na nagmadali ang dalawang grupo sa malawak na plaza. Ilang sandali pa, biglang huminto ang lahat ng figure. Sa sandaling ito, unti-unti na silang lumalapit sa dulo ng plaza. Isa pang dalawang matataas na halijing bato ang lumitaw sa paningin ng lahat pagkatapos nilang madaanan ang ika-4 na ranggo na Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Agad na ibinalik ng lahat ang kanilang mga mata sa tuktok ng mga halijing bato sa sandaling makita nila ang dalawang higanteng mukhang haligi. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, wala silang nakitang anumang langit na apoy na umaangat mula sa kanila. Walang laman ang tuktok ng mga halijing bato. Ang inaasahang Purifying Demonic Lotus Flame at Nihility Devouring Flame ay wala sa kanila. Sa madaling salita, tila ang dalawang uri ng Heavenly Flames na ito ay hindi kasama sa koleksyon ng Toshi Ancient God. Marahan na napabuntong hininga ang lahat matapos itong makita. Tila nakaramdam sila ng kaunting panghihinayang. Ito ang huling dalawang halijing bato. Tila kahit ang Toshi Ancient God ay hindi makuha ang maalamat na unang ranggo ng Heavenly Flame. Medyo nanghihinayang ding nagsalita si Go Yuan matapos makita ang dulo ng plaza pagkatapos ng dalawang halijing bato. Hindi sumabad si Xiaoyan. Gulat na gulat lang ang kanyang mga mata habang nakatitig sa dalawang bakanteng halijing bato. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang dumampi kay Little Yi sa kanyang balikat. Bigla niyang naalala ang pamilyar na pakiramdam na binanggit ni Little Yi at kung paano nalaman ng Nihility Devouring Flame ang daan dito. Hinawakan ni Xiaoyan ang Purifying Demonic Lotus Flame. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang Nihility Devouring Flame, para lamang matuklasan na ang huli ay nakatingin sa huling haligi na may nawawalang ekspresyon. Yung feelings na pinakita niya. Nang makita ang medyo kakaibang ekspresyon ng Nihility Devouring Flame, dahan-daang bumangon mula sa puso ni Xiaoyan ang pag-iisip na naging sanhi ng pagkamanhid ng ulo. Hindi dahil ang Toshi Ancient God ay hindi nakolekta ang Purifying Demonic Lotus Flame at ang Nihility Devouring Flame. Sa halip, silang dalawa ay tumakas mula sa lugar na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1632. Nakakatakot na DTR Embryonic Pill.
Kakaalis lang ng isip na ito sa kanyang ulo nang mabilis itong kumalat sa bawat parte ng katawan ni Xiaoyan at hindi na siya nakatakas mula rito. Ho! Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Pinigilan niya ang matinding pagkabigla sa kanyang puso. Kung tama ang hula niya, talagang nakakatakot ang Toshi Ancient God na ito. Maliban sa unang ranggo ng Heavenly Flame sa Heavenly Flame Rankang, lahat ng iba pa. Maaaring ang Heavenly Flames na ito ay nagtataglay ng kanilang orihinal na Heavenly Flame Essence ngunit tila ang lahat ng enerhiya nito ay nawala. Sa kasalukuyan, ang mga ito ay ordinaryong apoy lamang na may kanilang orihinal na anyo. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa matataas na halijing bato sa likod niya at hindi sinasadyang nakaramdam ng panghihinayang. Kung ito ay posible na lumunin at pinuhin ang mga ito, malamang na ang kanyang lakas ay umabot sa isang medyo nakakatakot na lawak. Sama-samang lumulunok ng 20 uri ng Heavenly Flame. Malamang na halos walang sinumang nakaraan o kasalukuyan ang nakagawa nito. Umupo si Little Yi sa balikat ni Xiaoyan. Medyo komplikado ang maliit nitong mukha. Napatingin ito sa pangalawang halijing bato at medyo komplikado ang ekspresyon sa maliit nitong mukha. Ang ekspresyon ay tila nawala, masakit, nakakatakot. Ang kamay ni Xiaoyan ay marahang tinapik sa ulo ni Little Yi. Natitiyak na niya na ang Little Yi at ang Nihility Devouring Flame ay pinigilan sa batong halijing ito. Sa huli, gayunpaman, kahit papaano ay nakatakas silang dalawa. Marahil ay may nangyaring hindi inaasahan, na nagresulta sa kanilang mga alaala ay naging malabo o nawawala. Siyempre, hula lang ito ni Xiaoyan. Malamang na walang sino man sa mundo ang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Pagkatapos ng lahat, ang mga partidong kasangkot, katulad ng Purifying Demonic Lotus Flame at ang Nihility Devouring Flame, ay naramdaman na ang kanilang malayong mga alaala na nagiging malabo. Nasaan ang Deter Embryonic Peel? Inalis ni Han Tiandi ang kanyang mga mata mula sa halijing bato. Tumingin siya sa Nihility Devouring Flame sa gilid at mahinang sinabi. Ibinaling ng Nihility Devouring Flame ang kanyang ulo. Napatingin ang mga mata niya sa gilid ng square. Ang batong bulwagan sa lugar na iyon ay nababalot ng makapal na ulap. Naging sanhi ito upang hindi makita ng isa ang tanawin sa loob. Whoosh whoosh. Ang Nihility Devouring Flame ay lumawak ang kanyang bibig. Lumakas ang isang puwersa ng pagsipsip. Direkta nitong nilamon ang fog na tumatagos sa lugar sa kanyang katawan. Sa pagkakalat ng hamog, isang malaking anino ang biglang bumalot sa buong lugar. Nagmamadaling itinaas ng lahat ang kanyang ulo, nagulat na lamang siya nang makita niyang 100,000 talampakan ang taas na estatwa ng bato na biglang lumitaw sa kanilang mga mata. Ang batong rebulto ay tila isang matandang lalaki. Ang hitsura na iyon ay hindi pamilyar kay Xiaoyan. Ito ang may-ari ng Ancient God Mansion. Ang maalamat na Toshi Ancient God ang estatwa ng bato ay nakatayo sa kalangitan at isang napakalakas na aura na tila nangingibabaw sa mundo na nakakalat mula dito. Maging ang grupo ni Xiaoyan ay tila nagiin ng isang bundok sa ilalim ng aura. Lumuhad pa nga sa lupa ang isang pares ng mas mahihinang individual, na nabasag ang matigas na batong lupa at naging alabok. Maraming liwanag na kumpol ang sumayaw sa paligid ng rebeltong bato. Ito ay tila napakatalino kapag nakikita mula sa malayo. Ito ay Chi Method at Dao Skills. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga kumpol ng liwanag na ito. Mabilis na nayanig ang kanyang puso. Ito ay dahil natuklasan niya na ang light cluster na iyon ay naglalaman talaga ng ilang sinaunang scroll sa loob nito. Nararamdaman niya ang napakalakas na espiritualidad mula sa mga balumbon na iyon. Ang ganitong uri ng espiritualidad ay hindi mas mababa sa tinatawag na Tian Class High Level na Chi Method o Dao Skills. Daan-daang Tian Class Chi Method at Dao Skills. Kahit na ang lahat ng naruroon ay pambihira, ang naturang koleksyon ay naging sanhi pa rin ng hindi sinasadyang pagbigat ng kanilang hininga. Ang Tian Class Chi Method at Tian Class na Dao Skill ay maaaring ituring na medyo bihira kahit sa Gu at Han Clan. Sa lugar na ito, gayunpaman, naging karaniwan na sila habang pinupuno nila ang paningin ng isang tao. Bagamat ang klase ng Tian na Dao Skill at Chi Method ay lubhang kaakit-akit,
hindi ito nagbunga ng labis na pagnanais mula sa mga eksperto tulad ni Guyuan at Han Tiandi. Kaya naman, nilaybot sila ng kanilang mga mata bago lumingon sa ibang lugar. Gayunpaman, imposible pa ring makita ang tinatawag na DTR embryonic peel. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang maging masigla ang lugar na ito. Isang mahinang boses ng matanda ang biglang bumaba mula sa langit habang ang lahat ay nakasimangot. Ito ay humalangaw-ngaw sa tabi ng tenga ng lahat. Ang biglaang boses ng matanda na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Dali-dali nilang inikat ang kanilang mga katawan at tuluyang natahimik ang kanilang mga mata sa braso ng isang rebeltong bato. May isang matandang figure na nakatayo habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay sa lugar na iyon. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam habang nakatingin sa lahat. Ang ekspresyon sa kanilang mga mata ay tila nagmamasid sa isang langgam. Toshi Ancient God. Ang mga mata ng grupo ni Xiaoyan ay dumungaw sa matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit bago sila nagpakawala ng gulat na bulalas. Ang hitsura ng huli ay eksaktong kapareho ng rebeltong bato na iyon. Bukod dito, ang kakaibang maliwanag na mahabang buhok ay isang bagay na walang sino man ang maaaring magtiklop. Buhay pa ang sinaunang Diyos. Isang hindi maihahambing na kagulat-gulat na pag-iisip ang bumalot sa puso ng lahat habang tulala silang nakatingin sa matandang may aura na tila higit pa sa mundong ito. Anong nangyari? Medyo pangit ang ekspresyon ni Han Tiandi. Tumingin siya sa nahihilati devouring flame at nagsalita sa malalim na boses. Nakaramdam nga siya ng nakakatakot na aura mula sa matandang ito. Ang ganitong uri ng aura ay pag-aari ng Toshi Ancient God. Itinaas ng nahihilati devouring flame ang ulo nito. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa matanda. Ilang sandali pa, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, hindi siya ang Toshi Ancient God. Siya ang DTR embryonic peel. Nagulat si Han Tiandi, Guyuan at ang iba pa matapos marinig ang mga salitang ito. Kaagad, ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng kakaibang kislap habang dahan-dahan silang nakakulong sa matanda. Nahihilati devouring flame, anong ginagawa mo? Nagulat ang matandang nasa rebeltong bato habang galit na sumigaw. Anong ibig mong sabihin sa ginagawa ko? Sumimangot ang nahihilati devouring flame at nagtanong matapos marinig ang kanyang galit na galit. Bastos, kung hindi kita tinulungan at ang purifying demonic lotus flame na putulin ang iyong mga pagpigil noon, paano kayong dalawa makakatakas? Noon, pareho kayong nangako sa akin na ililigtas ako sa lugar na ito. Ang matandang iyon, o sa halip ang DTR embryonic peel, ay sumigaw sa isang mahigpit na boses. Biglang nanginig ang katawan ng lahat ng naruroon matapos nilang marinig ang kanyang sigaw. Nagulat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nahihilati devouring flame at sa purifying demonic lotus flame sa balikat ni Xiaoyan. Sila ay talagang nakulong sa lugar na ito noong nakaraan. Ang nahihilati devouring flame ay nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon. Matagal siyang nag-isip ngunit hindi pa rin niya mahanap ang ganoong eksena mula sa kanyang mga alaala. Ang tanging nagawa niya ay magsalita sa mahinang boses. Paumanhin, hindi ko talaga maalala ang bagay na sinabi mo. Gayunpaman, natigil ang kanyang mga salita pagkatapos niyang magsalita hanggang sa puntong ito. Gayunpaman, nandito talaga ako para iligtas ka sa pagkakataong ito. Sumama ka sa akin. Medyo madilim at mabagsik ang ekspresyon ng DTR peel. Matagal niyang tinitigan ang nahihilati devouring flame bago lumingon sa purifying demonic lotus flame sa balikat ni Xiaoyan at nagtanong. Purifying demonic lotus flame, naaalala mo pa ba ang ating kasunduan noon? Ha? Nagulat si Little Yi. Mabilis nitong hinawakan ang balikat ni Xiaoyan, umiling at sinabing, hindi pa kita nakikilala. Ang ekspresyon ng DTR medicinal peel ay naging lubhang madilim pagkatapos marinig ito. Ilang sandali pa ay parang may naisip ito. Tumingin siya sa estatwa ng bato sa tabi niya, kumuyam ang kanyang mga ngipin at bamulong. Ginawa mo ito, tama ba? Sundan mo kami. Ang nahihilati devouring flame ay tumingin sa DTR medicinal peel at tumawa. Malamang na hinahangad mo ang aktwal kong anyo, di ba? Malamig na ngumiti ang DTR medicinal peel,
tumingin sa Nihility Devouring Flame at sinabi. Ngumiti ang Nihility Devouring Flame. Pagkatapos nito, naging mabagsik ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya. Atake. Bang. Biglang pumutok ng paputok si Han Tiandi matapos tumunog ang kanyang mga salita. Kumalat ang napakapangit na Daochi. Sa wakas, ito ay naging isang pagtaas ng tubig habang ito ay walang awa na hamampas patungo sa D-tier embryonic peel. Isang hindi gaanong kabuluhan. Malamig na tumawa ang D-tier embryonic peel matapos itong makita. Dahan-daang itinuro paarap ang kanyang daliri. Naputol talaga ang napakalaking energy tide na iyon na tumama sa kanya. Napakahirap na harapin ang D-tier embryonic peel na ito. Dapat muna natin itong kunin. Kung hindi, maaaring makuha ito ni Han Tiandi. Sinabi ni Zukon sa malalim na boses matapos makitang umatake si Han Tiandi. Oo, dapat kayong lahat ay mag-ingat laban sa iba pang miyembro ng Han Clan. Tumanggaw si Guyuan. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang pagtuturo sa grupo ni Xiaoyan. Lumipad ang dalawa palabas. Kaagad, ang enerhiya sa lugar na ito ay naging ligaw at marahas. Ang sunod-sunod na alon ng pag-atake, na naging sanhi ng pagbagsak ng langit at lupa, ay patuloy na umaatake sa D-tier embryonic peel. Nahaharap sa mga pag-atake mula kay Han Tiandi, ang Nihility Devouring Flame, Zukon at Guyuan, ang D-tier embryonic peel na iyon ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkataranta. Isang nakakatakot na ripple ang kumalat habang itinaas niya ang kanyang kamay. Hinaranggan nito ang mga pag-atake ng apat na iyon. Bagamat mukhang hindi siya nasaktan, hindi siya makagalaw dahil sa pagpipigil sa kanya. Ang grupo ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang lumanghap ng malamig na hangin nang makita nilang ang D-tier embryonic medicinal peel ay hindi napunta sa isang disadvantage kahit nakaharap ang apat na pinakamalakas na eksperto sa kasalukuyang kontinente. Isang D-tier embryonic peel na lang ang nakakatakot. Gaano kakilakilabot ang magiging tunay na D-tier medicinal peel? Malamang na kahit ang isang piling tao na daw di ay mahihirapan kapag nahaharap sa isang panggamot na tableta ng antas na ito. Ang maraming eksperto mula sa angkan ng Han ay handang magdulot ng kaguluhan nang sumiklab ang matinding malaking labanan sa kalangitan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Si Yanjin at ang iba pa ay sumugod at hinarang ang lahat ng eksperto mula sa Han Clan. Ang mga eksperto mula sa Han Clan ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon pagkatapos nilang makita ang Han Clan na pinipigilan sila. Gayunpaman, hindi sila umatake. Maliwanag, nais nilang hintayin na matapos ang malaking labanan sa langit. Ito ay dahil naunawaan nilang lahat na ang labanan doon ang pinakamahalaga. Kung sino man ang nakakuha ng D-tier embryonic peel ay agad na maibabalik ang laban. Kaya naman, batid nila na walang gaanong epekto anuman ang uri ng matinding labanan na kanilang nilalabanan. Bang 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 bang. 5 figure na sinamahan ng isang lakas na maaaring sirain ang mundo, crazily smashed laban sa isa't isa sa harap ng lahat ng mga mata. Ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa kanila ay naging sanhi ng kahit na ang mga puso ng mga nasa malayo ay natakot. Sa kabutihang palad, ang kaharian na ito ay napakatatag. Kaya naman, ang malaking labanang ito ay hindi humantong sa pagkawasak sa kalawakan. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Pinagmasdan niya ang ligaw at marahas na pagbabago-bago ng enerhiya sa kalangitan, na naging dahilan upang makaramdam ng lamig. Dahan-daang kinuyam ng mahigpit ang kamao niya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang medyo komplikado. Ang lakas na ipinakita ng D-tier embryonic peel ay masyadong nakakatakot sa kotse. Kaya naman, sa kasalukuyan ay hindi lang kailangan nilang mag-ingat laban sa Han Clan na kumukuha ng D-tier peel ngunit kailangan din nilang mag-ingat laban sa anumang pinsala o pagkamatay na naidulot ng D-tier embryonic peel kina Guyuan at Zukon. Ang dalawang resultang ito ay tiyak na nakamamatay sa hukbo ng alyansa. Kaya naman, napakaraming variables sa magulong labanang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1633. Pag-agaw sa D-tier embryonic peel. Bang-bang. Isang kakilakilabot na pagpuksa na parang ripple ang bomb alot sa buong lugar mula sa langit.
Lumilitaw ang aura nito na para bang nilayon nitong sirain ang mundo. Si Xiaoyan ay may tame time na ekspresyon habang nakatitig sa magulong battleground. Isang kurap ang naroon sa kanyang mga mata. Ang lahat ng naruroon ay minamaliit ang lakas ng D-tier embryonic peel. Noong una ay naisip ni Zokon na sa pagtutulungan nila ni Guyuan, dapat nilang masupol ito sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos makipagpalitan ng suntok, gayunpaman, sa wakas ay natuklasan niya na siya ay masyadong maasahin sa mabuti. Bukod pa rito, sa pagpasok ni Han Tiendi at ng Nihility Devouring Flame sa katawan, ang magkabilang panig ay nauwi sa pagkagambala sa isa't isa sa mga kritikal na sandali. Sa ganitong paraan, hinayaan nitong maging mas magulo ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng kaguluhan ay nagtrabaho sa parehong paraan. Maaaring hindi matagumpay na mapasuko ni Zokon at Guyuan ang D-tier embryonic peel ngunit si Han Tiandi at ang Nihility Devouring Flame ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Ang Nihility Devouring Flame, na ang lakas ay ang pinakamahina sa kanilang apat, ay inatake pa ni Zokon at Guyuan ng ilang beses. Kung hindi dahil sa pagtulong sa kanya ni Han Tiandi, malamang na nasugatan na siya. Ang pakikipaglaban sa ganitong paraan ay hindi solusyon. Nakakunot ang noo ni Yanjin at mahinang nagkomento habang nakatingin sa magulong battleground sa kalangitan. Napatawa si Xiaoyan nang marinig ito. Hindi na nila nagawang makialam sa labanan sa lugar na iyon. Kung sila ay puwersahang papasok, sila ay masusugatan lamang ng puwersa ng pagpuksa. Kaya naman, nakatayo lang sila dito at tumitig. Walang magawang umiling si Yanjin matapos makita ang mapait na ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Naiintindihan din niya na wala silang magagawa ngayon. Ang D-tier embryonic peel ay may malamig na ekspresyon sa harap ng mga mata ng lahat. Binaliktad niya ang kamay niya. Nagkaroon ng hindi malinaw na masaganang pabango ng tableta na umaalingaw-ngaw sa hangin. Huwag lumanghap ang halimuyak ng tableta. Nagmamadaling sumigaw si Xiaoyan. Bigla siyang natigilan matapos Mason Goat ang misteryosong pabango ng tableta na ito. Sa pabango ng halimuyak ng tableta, tila pati ang kanyang Daochi ay malapit ng mag-alab. Ang lahat ay nagmamadaling huminto sa kanilang paghinga matapos marinig ang sigaw ni Xiaoyan. Buti na lang at hindi sila pinuntirya nitong pabango ng tableta. Kaya naman, ang Daochi sa loob ng kanilang katawan ay naging marahas saglit bago ito unti-unting kumalma. D-Peel Palm. Ang D-tier medicinal peel sa langit ay biglang nagmulat ng kanyang magkabilang mata. Biglang umangat ang katawan niya sa hangin. Sa wakas, idiniin ang kanyang palad sa apat na tao sa ibaba. Sa sandaling gawin ito, biglang lumitaw ang isang napakalaki ng ulo ng tao na makikinang na kumpol ng liwanag. Bang bang bang. Ang enerhiya ng lugar na ito ay tila sumalubong sa isang mainit na kumukulong mantika nang bigla itong nag-apoy. Sa isang sulyap, ang tila walang katapusang kalangitan ay natatakpan ng isang mabangis na apoy. Ang buong lugar ay naging parang pagan sa sandaling ito. Maging ang grupo ni Guyuan ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon matapos makita ang lakas ng palad na ito mula sa D-tier embryonic peel. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay nagmamadaling mananiebra. Ang D-tier medicinal peel ay may mas siksik na ekspresyon ng yelo. Biglang idiniin pababa ang dalawang kamay niya. Kaagad, ang apoy sa kalangitan ay mabilis na sumipol pababa sa isang nakakagulat na bilis. Sa loob ng maikling iglap, ang walang katapusang apoy na kumakalat sa kalangitan ay aktwal na pumasok sa makikinang na kumpol ng liwanag sa mga kamay ng D-tier embryonic peel. Patayin. Nakadiin ang magkabilang kamay niya pababa at nagdilim ang buong lugar. Tanging ang liwanag na kumpol sa palad ng D-tier medicinal peel ang naglalabas ng pagpuksa na parang liwanag. Nayanig ang liwanag na kumpol. Sa wakas, sumisipol ito pababa. Sa loob ng maikling sandali, nakarating na ito sa itaas ng ulo ng apat na grupo ng mga lalaki ni Guyuan. Roar! Kahit na ang grupo ni Guyuan ay nakakaramdam ng napakayamang panganib sa harap ng gayong nakakatakot na pag-atake. Ang malawak at makapangyarihang walang katapusang Daochi ay lumabas sa Yushan at mabilis na bumuo ng napakalakas na depensa. Bang-bang! Ang light cluster ay malakas na bumagsak sa Daochi defense sa itaas ng apat na individual.
Isang malakas na tunog ang lumilitaw habang umapaw ang isang ripple ng pagpuksa. Apat na miserableng figure ang nahulog mula sa langit at marahas na dumaong sa kapatagan. Bumagsak sila sa lupa at nakabuo ng malalim na mga linya ng crack na 100,000 talampakan ang laki. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng bawat isa matapos makita ang eksenang ito. Walang inaasahan na ang DTR embryonic peel na ito ay talagang makakalaban sa apat na eksperto na umabot sa 9-star Daosheng class. Bagamat ang apat na taong ito ay nahahati sa dalawang partido na nagbabalak laban sa isa't isa, sila ay pagkatapos ng lahat ng mga dalubhasa sa pinakamataas na antas sa mundong ito. Hindi inaasahan na binugbog pa rin sila sa ganoong estado ng DTR medicinal peel sa kabila ng kanilang pagsasanib. Ang DTR embryonic peel ay lumutang sa kalangitan. Nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa 100,000 talampakan na bangin sa kapatagan sa ibaba. Ang apat na figure ay bumangon sa hangin sa medyo malungkot na paraan. Nahati sila sa dalawang grupo at nagkatinginan sa malayo. Lahat kayo ay kulang pa kung gusto ninyo akong pinuhin. Sinulyapan ng DTR embryonic peel ang apat na iyon at nagsalita sa mahinang boses. Hihihi. Hindi ba masyadong maaga para maging masaya ka? Ang mga salita ng DTR embryonic peel ay katunog lamang nang biglang tumawa ng malamig ang Nihility Devouring Flame. Pagkatapos nito, lumingon siya para tingnan si Han Tiandi bago nagsalita sa malalim na boses. Ibigay mo sa akin ang Toshi Ancient God Jade. Nagulat si Han Tiandi nang marinig ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago desididong kinuha ang Toshi Ancient God Jade at ibinigay ito sa Nihility Devouring Flame. Ang Nihility Devouring Flame ay nagbigay sa DTR medicinal peel ng isang makapal na ngiti habang hawak niya ang Toshi Ancient God Jade. Iniluwa niya ang isang subo ng itim na dugo na naglalaman ng itim na apoy at ipinutok ito sa sinaunang Jade. Ang magkabilang kamay niya ay nagsimula ring biglang bumuo ng maraming kakaibang seal. Nagulat si Xiaoyan matapos makita ang biglaang pagkilos ng Nihility Devouring Flame. Tinitigan niya ang mga hand seal ng huli at naramdaman niyang medyo pamilyar ang mga ito. Matapos mag-isip sandali, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa 100,000 talampakan na malaking rebeltong bato ng sinaunang Diyos. Ang selyo na nabuo ng mga kamay ng estatwa ng bato ay eksaktong kapareho ng sa Nihility Devouring Flame. Hum. Ang Toshi Ancient God Jade sa harap ng Nihility Devouring Flame ay nagsimulang umungol at manginig habang ang mga hand seal ng huli ay mabilis na nabuo. Maya-maya, kumalat ang isang kumpol ng banayad na liwanag. Ang sinaunang Jade ay nanginginig at naging isang makinang na kumpol ng liwanag. Maraming kulay ang light cluster. Tila mayroong isang apoy na sumasayaw sa loob nito, na nagbibigay dito ng isang napakahiwagang hitsura. Transforming Peel Ring. Paano posible na alam mo kung paano gamitin ang Toshi Ancient Gods Transforming Peel Divine Skill? Ang orihinal na nagyayelong malamig na mukha ng DTR medicinal peel ay biglang nagbago matapos makita ang liwanag na singsing na nabuo. Maging ang boses niya ay medyo naging matalas. Malamig na tumawa ang Nihility Devouring Flame. Gayunpaman, hindi siya nagpaliwanag. Naiwang ang kanyang kamay at isang makinang na liwanag ang bumungad. Sa isang maikling sandali, ito ay lumitaw sa itaas ng DTR na embryonic peel. Lumitaw ang pabilog na makinang na liwanag at binalot ang katawan ng DTR embryonic peel. Sa mga flame light cluster na ito na patuloy na bumabalot sa katawan ng DTR medicinal peel, ang mga bakas ng puting usok ay biglang tumaas mula sa loob ng huli. Biglang tumunog ang malungkot na tili. Medyo nagulat ang mga mata ng Nihility Devouring Flame. Maliwanag, hindi niya inaasahan na kayang pigilan ng transforming peel ring na ito ang DTR medicinal peel. Ang apoy sa katawan ng huli ay naging mas mabangis at ang katawan ng DTR embryonic peel ay dahan-dahang lumiit. Talagang nagpakita ito ng mga bakas ng pagiging isang medicinal peel. Nang makita itong DTR medicinal peel, na orihinal na kumikilos ng malakas, ay biglang naging miserable, mabilis na namutla ang ekspresyon ng lahat. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap at sila ay direktang sumugod patungo sa Nihility Devouring Flame. Sa hitsura nito, ang dahilan kung bakit nagamit ng Nihility Devouring Flame ang transforming peel ring ay malamang dahil sa Toshi Ancient God Jade.
Agad namang nagpakawala ng malamig na buntong hininga si Han Tiandi, na nakahanda nang makitang kumilos ang dalawa. Gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita sa harap ng dalawa. Sa isang pitik ng kanyang daliri. Isang pares ng mga medicinal pill na naglalaman ng masaganang medicinal fragrance na ipinutok patungo sa Go Yuan duo bago biglang sumabog. Bang-bang! Umikot ang hangin. Maging ang katawan ni Go Yuan at Zokon ay pilit na kinaladkad pababa. Malamig silang tumawa. Nagpapasabog na Tier 9 treasure pill. Napakaganda. Lumitaw silang dalawa sa magkabilang panig ng Han Tiandi pagkatapos tumunog ang kanilang mga boses. Ang mga matatalim na pag-atake ay pinakawalan, na sumasaklaw kay Han Tiandi sa proseso. Boom boom! Agad na nahulog si Han Tiandi sa kawalan sa harap ng pinagsamang pag-atake ni Go Yuan at Zokon. Siya ay lumitaw na medyo miserable habang siya ay sumulong at umatras. Gayunpaman, naiintindihan din niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at pinakawalan ang kanyang buong lakas upang gawin ang kanyang makakaya na pigilan si Go Yuan duo. Mawala. Ang mapang-akit na parang away na ito ay nagdulot ng kabangisan sa mga mata ni Zokon. May makikita siyang biglang nagpakawala ng mahinang dagandong. Isang pares ng malalaking dragon, na tila sumasakop sa daan-daang libong talampakan sa kalangitan, ay biglang lumitaw. Ang malaking dragon ay naging isang purple gold na liwanag na bumasag kay Han Tiandi, na pilit na nakatanggap ng suntok mula kay Han Tiandi ng kasing bilis ng kidlat. Grog. Ang maliwanag na lilang gintong liwanag ay direktang tumagos sa malakas na depensa sa ibabaw ng katawan ni Han Tiandi. Walang awa nitong binasag sa kanyang pisikal na katawan. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Han Tiandi. Suray-suray ang kanyang katawan habang lumilipad ng paatras ng 10,000 talampakan. Noon lamang niya kabaaba na pinatatag ang kanyang katawan. Paliitin. Ang Nihility Devouring Flame ay nagpakawala ng isang mahigpit na sigaw habang si Han Tiandi ay umatras. Ang D-tier embryonic pill ay nakolekta sa loob ng transforming pill ring ng walang pagtutol. Ito ay naging isang makinang na kumpol ng liwanag na kasing laki ng ulo ng tao at nasuspine sa loob ng transforming pill ring. Ang Nihility Devouring Flame ay natuwa nang makita ang eksenang ito. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at ang transforming pill ring ay lumipad patungo sa kanya ng parang kidlat. Gayunpaman, malapit na sa kanyang kamay ang transforming pill ring nang biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan at hinawakan ito. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat sa Nihility Devouring Flame. Napatingin ang kanyang mga mata sa magulo ang buhok na si Han Tiandi sa kanyang harapan at kumislap ang kanyang mga mata. Ibigay mo ang D-tier medicinal pill. Dahil sa kalagayan mo ngayon, kahit na sa tulong ng Nihility Devouring Flame, hindi ka makakapantay sa amin. Malungkot ang ekspresyon ni Go Yuan habang nakatingin kay Han Tiandi at sinabi. Si Zokon sa gilid ay dahan-dahan ding kinuyam ang kanyang kamao. Mabangis ang mukha niya habang nakatitig kay Han Tiandi. Gusto mo ng D-tier embryonic pill? Pinunasan ni Han Tiandi ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Itinagilid niya ang kanyang ulo para tingnan ang makinang na kumpol ng liwanag sa pill transforming ring. Ang kumpol ng liwanag ay parang isang ilog na pilak. Ang enerhiya ng mundo ay tila natipon sa loob. Isang kakaibang ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Han Tiandi habang nakatitig siya sa makinang na kumpol ng liwanag. Pagkatapos nito, bigla niyang idinilat ang kanyang bibig sa harap ng gulat na mga mata ng lahat at nilamon ang makinang na kumpol ng liwanag na iyon. Direkta niyang nilunok ang D-tier embryonic pill sa kanyang katawan. Ang pamamaraang ito ng paglunok ay pagpapakamatay. Baliw ang lalaking ito. Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Bagaman ito ay isang D-tier embryonic pill lamang, ang enerhiya na nilalaman nito ay lubhang nakakatakot. Kung ang isa ay pabaya, ang katawan at maging ang kaluluwa ng isa ay sesabog dahil sa sobrang pagkapuno. Ang aksyon na ito ni Han Tiandi ay tila talagang inilalagay ang lahat ng kanyang mga itlog sa isang basket. Battle Through the Heavens. Kabanata 1634. Nabigo. Ang biglaang pagkilos na ito ni Han Tiandi ay lumampas sa inaasahan ng lahat.
Maging ang Nihility Devouring Flame, na nakatayo sa likuran, ay nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon. Agad na naging medyo madilim ang kanyang ekspresyon. Nais ng lahat na makakuha ng DTR embryonic peel. Gayunpaman, walang inaasahan na lulunukin ito ni Han Tiandi sa isang walang ingat na paraan. Bastos. Naging madilim at solemn na ang mga ekspresyon ni na Zokon at Go Yuan matapos makita ang eksenang ito. Isang mayamang hangarin na pumatay ang bumungad sa kanilang mga mata habang siya ay malamig na sumigaw. Han Tiandi, hinihiling mong mamatay. Hahaha. Naghahanap ng kamatayan. Iyan ay hindi garantisado. Tumawa si Han Tiandi sa langit nang marinig ito. Medyo naging misteryoso ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, nagsimulang tumaas ang makinang na liwanag mula sa loob ng kanyang katawan. Ang mga pinsalang dulot ng pinagsamang pag-atake ni Gu Yuan at Zokon ay ganap na gumaling sa isang iglap. Unti-unting lumabas ang mga alon ng nakakatakot na enerhiya mula sa loob ng kanyang katawan. Ang mga ekspresyon ni Gu Yuan at Zokon ay muling nabago matapos nilang ma-detect ang aura sa loob ng katawan ni Han Tiandi, na biglang lumakas ng maraming beses. Ang enerhiya ng embryonic peel ay nagsimulang pumutok. Ang kanyang lakas ay tataas ng maraming beses sa maikling panahon. Pagkatapos noon, gayunpaman, malamang na ang kanyang katawan at kaluluwa ay mapupuno ng lalong nakakatakot na enerhiya hanggang sa sila ay sumabog. Kumislap ang mga mata ni Gu Yuan. Hindi siya nagpanik habang nagsasalita sa malalim na boses. Huwag mo siyang bigyan ng anumang pagkakataon na pinuhin ito. Ang kailangan lang nating gawin ay mabilis na pigilan siya at magagawa nating pilitin ang DTR embryonic peel mula sa loob ng kanyang katawan. Ang ekspresyon ni Zokon ay naging napakaseryoso. Agad siyang sumigaw sa mahinang boses. Atake! Tumanggo si Gu Yuan nang marinig ang kanyang sigaw. Ang grupo ni Han Tiandi ay nakakuha ng malaking kalamangan pagdating sa pagsupil sa DTR medicinal peel. Bukod dito, sa kritikal na sandali, ang transforming peel ring na nabuo ng Nihility Devouring Flame, ay napigilan ang lahat ng makapangyarihang DTR medicinal peel hanggang sa hindi na ito makaganti. Ang dalawang individual ay lumipat ayon sa gusto nila. Isang ideya ang lumitaw nang sumugod sila sa kalangitan at bumaril patungo kay Han Tiandi. Hahaha. Lahat kayo ay kasalukuyang walang kapantay para sa akin. Hindi natakot si Han Tiandi matapos makitang muling sumugod ang dalawa. Tumawa siya ng malakas. Nakakuyom ang magkabilang kamao niya bago ito biglang itinapon paarap. Bang! Matapos ihagis ang mga kamao ni Han Tiandi, 20,000 talampakan ang malaking vacuum space ay direktang nabuo sa kalangitan. Nagbago ang mga ekspresyon ni Gu Yuan at Zokon matapos makita ang hanging ito, na biglang naging mas nakakatakot. Dali-dali niyang pinakawalan ang kanyang Dao Chi para tanggapin ang pag-atake. Kaagad, dalawang nakakabinging malakas na tunog ang sumabog sa kalangitan. Bam-bam! Isang nakakatakot na bagyo ng pagpuksa ang sumabog mula sa kamay ni Gu Yuan at Zokon. Direktang itinulak ng libu-libong talampakan ang Xiaoyan duo pabalik. Sa kabilang banda, si Han Tiandi ay patuloy na nakatayong may pagmamalaki sa kalangitan. Bukod dito, ang alon na kumakalat mula sa loob ng kanyang katawan ay naging mas nakakatakot. Nang makita ang sitwasyon sa kalangitan na biglang nagbabago, si Xiaoyan at ang iba pa ay nakaranas ng malaking pagbabago sa ekspresyon. Hindi inaasahan na pagkatapos kainin ang DTR medicinal peel, ang lakas ni Han Tiandi ay talagang tataas hanggang sa ganoong lawak. Bukod dito, naunawaan ng lahat na ito ay nasa paunang yugto lamang ng pagpapalakas. Kung pinahintulutan si Han Tiandi na matagumpay na pinuhin ang DTR embryonic peel, asenso siya sa klase ng Daodi. Sa oras na iyon, wala na talagang pagkakataon na ibalik ang mga bagay. Gu Yuan, sa huli, panalo pa rin ako sa laban na ito. Tinapakan ni Han Tiandi ang walang laman na hangin. Tumingin siya kina Gu Yuan at Zokon bago tumawa ng malakas. Siya ay naghanda at nagplano ng maraming taon bago niya tuluyang naabot ang pinakamahalagang yugtong ito. Malamang na labis ang iyong nararamdaman sa loob, tama ba? Huwag kang maging masaya ng maaga. Malamig na tumawa si Gu Yuan. Hindi nagalit si Han Tiandi nang marinig ito.
Ang tanging ginawa niya ay tumawa sa mahinang boses. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Isang lasing na ekspresyon ang bumungad sa kanila. Maraming taon na ang nakalipas mula nang maramdaman niya ang pagtaas ng lakas. Kaya mo bang kumapit? Ang nahihilati devouring flame sa likod ni Han Tiandi ay hindi sinasadyang sinabi. Kung talagang sumabog si Han Tiandi dahil sa sobrang lakas, ang nahihilati devouring flame ay tiyak na hindi makakapantay sa pinagsamang Guyuan at Zukun. Masyado kang walang ingat. Medyo galit na galit ang nahihilati devouring flame habang nagsasalita siya. Walang nakakaalam kung ito ay dahil kinain ni Han Tiandi ang D-tier embryonic medicinal pill o dahil inagaw ng huli ang tableta mula sa kanyang mga kamay. Makakatiyak ka, alam ko ang limitasyon ko. Tumawa ng mahina si Han Tiandi. Hindi siya mukhang natarante dahil sa napakataas na pagtaas ng Daochi sa loob ng kanyang katawan. Ang mga mata ng nahihilati devouring flames ay kumislap pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango at sinabing, "Okay ka na ba ngayon? Ang kailangan ko lang gawin ay ligtas na umalis." Tumawa si Han Tiandi. Ang hitsura niyang iyon ay hindi pangkaraniwang kalmado. Para bang hindi siya nag-abala tungkol kay Guyuan at Zukun. Sinusubukang umalis. Sa tingin mo ba napakasimple lang nito? Malamig na tumawa sina Guyuan at Zukun sa sandaling ito. Lumubog ang napakapangit na Daochi. Pagkatapos nito, ito ay tumalsik patungo kay Han Tiandi. Gayunpaman, marahang iwinagayway ni Han Tiandi ang kanyang kamay sa harap ng pag-atake ng dalawa. Madali niyang hinaranggan ang mga pag-atake. Ang pagguhit ng daliri ni Han Tiandi ay lumampas sa espasyo sa tabi niya nang hinaharangan ni Guyuan Duo ang kanyang pag-atake. Lumitaw ang isang spatial crack. Bang bang bang. Lalong naging wild sina Guyuan at Zukun Duo nang makita ang eksenang ito. Ang makapangyarihang mga haligi ng Daochi, na naging sanhi ng panginginig ng puso ng isang tao, ay tumagos sa walang laman na espasyo. Patuloy itong bumagsak sa depensa ng Daochi sa harap ni Han Tiandi. Ang mga ripples ay hinalo sa proseso. Pinili ni Han Tiandi na huwag pansinin ang mga pag-atake ng dalawang iyon. Hinawakan niya ang kamay sa ibaba niya at pilit na sinipsip ang mga ekspertong iyon mula sa angkan ng Han bago sila itinapon sa siwang ng kalawakan. Bang-bang! Ang isang pagpuksa tulad ng pagbabago-bago ay ipinadala mula sa likuran. Namula ang mukha ni Han Tiandi. May bakas ng dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw! Ang nahihilati devouring flame ay labis na nagulat nang makita ang eksenang ito. Tila ang kondisyon sa loob ng katawan ni Han Tiandi ay hindi kasing ganda ng sinabi niya. Siyempre, ang pakikipaglaban sa dalawang advanced level 9 star Daoshengs ay hindi isang bagay na basta na lang niyang baliwalain kahit na mayroon siyang proteksyon ng D-tier embryonic pill. Guyuan, sinabi ko na sa wakas ay magwawagi ako sa sitwasyong ito. Kapag napino ko ng lubusan ang D-tier embryonic pill, ito na ang panahon na ang iyong Gu Clan, Lei Clan, Yan Clan, Sky Mansion Alliance at Ancient Void Dragon Tribe ay tuluyang mawala sa mundong ito. Nilunok ni Han Tiandi ang sariwang matamis na dugo sa kanyang bibig. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin ng masinsinan sa grupo ni Guyuan. Madilim at malamig ang tono niya habang nagsasalita. Pumunta ka. Hinawakan ni Han Tiandi ang nahihilati devouring flame at inihagis ito sa spatial crack pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Nang makita ito, ang nahihilati devouring flame ay mabilis na naging balisa. Sabi niya, "Nariyan pa rin ang aking." Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, gayunpaman, nakita niya ang ilang dagwang bitek na lumilitaw sa leeg ni Han Tiandi. Kaagad, naunawaan niya na hindi kayang lumaban ang huli. Ang tanging nagawa niya ay ang pag-igting ng kanyang mga ngipin ng hindi kusang loob at sumugod patungo sa spatial crack. Roar! Nagbago ang ekspresyon ni Guyuan at Zukun pagkatapos nilang makita na talagang nagawang hatiin ni Han Tiandi ang espasyong naruroon. Isang mahinang dagandong ang tumunog. Pagkatapos nito, isang energy tide ang lumundag at baliw na lumundag patungo kay Han Tiandi. Bang bang bang! Ang mabigat na bundok na parang ligaw na tubig ay walang awang bumagsak sa likod ni Han Tiandi.
Mabilis na namutla ang ekspresyon niya. Maraming dagwang sugat ang nahati sa buong katawan niya. Pumutok ang dugo at sa isang kisap mata ay kinulayan siya ng isang duguan. Gayunpaman, umasa si Han Tiandi at ang Nihility Devouring Flame sa puwersang ito sa pagtulak upang direktang makarga sa siwang ng kalawakan. Sa isang iglap, nawala na siya. Mabilis ding nawala ang spatial crack. Swoosh! Si Go Yuan at Han Tiandi duo ay lumitaw sa lugar kung saan naroon ang bitek sa kalawakan. Isang nakakatakot na ripple ang lumabas mula sa kanilang mga kamay. Marahas silang napunit ngunit ang espasyo mismo ay nag-iba-iba lang saglit. Walang lumabas na crack lines. Kalokohan. Agad naging pangit ang ekspresyon ni Gu Yuan at Zokon nang makita ang eksenang ito. Ang sinaunang kaharian ng Diyos na ito ay nakakatakot na matatag. Kailangan nilang bumalik sa lugar na kanilang pinasukan kung gusto nilang umalis. Gayunpaman, sa oras na ginawa nila ito, malamang na ang grupo ni Han Tiandi ay nakatakas sa malayo. Malungkot ang ekspresyon ng dalawang iyon habang dahan-dahang bumababa mula sa langit. Napatingin sila sa parehong tahimik na grupo. Sa wakas, napabuntong hininga na lang sila. Anak, masyadong tuso ang bastos na iyon. Tumingin si Zokon kay Ziyan, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at tumawa ng mapait. Sinulyapan siya ni Ziyan. Pagkatapos nito, tumingin siya sa tahimik na si Xiaoyan. Umiling siya at mahinang sinabi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nakuha ni Han Tiandi ang D-tier embryonic peel. Kung hahayaan siyang matagumpay na pinuhin ito, malamang na magkakaroon ng malaking problema. Diretso na tayo sa Han Realm ngayon. Mabangis ang ekspresyon ni Lei Ying habang nagsasalita. Nagpalitan ng tingin ang lahat matapos marinig ito. Agad naman silang tumanggo. Ito ang tanging bagay na maaari nilang gawin ngayon. Kung uupo sila at walang ginawa, ang kanilang kapalaran ay magiging katulad ng Ling at iba pang mga sinaunang angkan. Marahan na bamantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Alam niya na hindi magiging ganito katanga si Han Tiandi. Batid ng huli na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi angkop para sa labanan. Kaya, maaaring hindi sila babalik sa angkan ng Han o gagamit sila ng ilang paraan upang itago ang kaharian ng Han. Kahit na ang pagtatago ng isang kaharian ay lubhang mahirap, hindi ito magiging mahirap dahil sa kakayahan ni Han Tiandi. Bukod dito, pinaghandaan ito ng angkan ng Han sa loob ng libu-libong taon. Natural, sila ay magiging ganap na handa. Sana, hindi mapino ng taong iyon ang D-tier embryonic peel. Kung hindi, napakunot ng noo si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang iba, only to discover na may ilang nag-aalala rin sa kanilang mga mata. Kapag nakapasok si Han Tiandi sa klase ng Daudi, talagang walang sino man sa mundong ito ang makakapidyo sa kanya. Dahil sa kanyang mapaghiganti na karakter, ang lahat ng mga paksayon sa hukbo ng alyansa ay tiyak na magdurusa sa kanyang mapanirang paghihiganti. Walang saysay na mag-isip pa. Ipunan ang ating mga tao at magmadali sa kaharian ng Han. Pipigilan natin si Han Tiandi bago nila may handa ang kanilang mga sarili. Hanggat hindi natin siya bibigyan ng anumang oras upang pinuhin ang D-tier embryonic peel, sisabog siya mula sa lakas ng D-tier embryonic peel nang hindi na natin kailangang gawin. Huminga ng malalim si Gu Yuan at nagsalita sa malalim na boses. Tumanggo ang lahat nang marinig ito. Saglit lang. Biglang kumislap ang mga mata ni Zokon pagkatapos niyang makita na ang lahat ay nagplanong umalis. Natawa siya. Dahil nakarating na tayo sa lugar na ito, natural na hindi tayo umalis ng walang laman. Tumabi kayong lahat. Ilalabas ko ang parisukat na ito at ang rebeltong bato sa lugar na ito. Natigilan ang grupo ni Xiaoyan. Nilaybot ng kanilang mga mata ang parisukat. Bagamat mayroong maraming heavenly flames na naroroon, hindi sila naiiba sa ilang specimens. Walang kabuluhan na kunin sila. Ang batas na iyon ay muling naging orihinal sa pag-alis ng D-tier embryonic peel. Maaari mong gawin ang gusto mo. Si Gu Yuan ay kasalukuyang nasa sobrang sama ng loob. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, tumalikod at sumugod patungo sa spatial tunnel. Sinundan siya ng lahat. Si Xiaoyan ang isa sa mga huling umalis.
Muli niyang sinulyapan si Zokon bago bahagyang sumimangot. Ang matandang Dragon Emperor na ito ay hindi gagawa ng isang bagay na ganap na walang silbi. Hindi kaya may kakaiba sa parisukat sa rebeltong bato. Nag-isip sandali si Xiaoyan ngunit ito ay isang walang saysay na pagsisikap. Ang tanging magagawa niya ay tingnan ng malalim ang nakangiting si Zokon. Pagkatapos nito, sinundan niya si Guyuan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1635. Ang ambisyon ni Han Tiandi. Pinuno ng hukbo ng alyansa ang mga mata sa loob ng hanay ng bundok na natatakpan ng malamig na hangin. Sa sandaling ito, si Guyuan at ang iba pa ay may medyo pangit na ekspresyon habang nakatayo sila sa harap ng mga guho sa paligid ng isang malaking pinto. Posibleng makakita ng hindi malinaw na spatial fluctuation mula sa gulo na ito. Ang landas patungo sa kaharian ng Han ay nawasak na. Malungkot ang ekspresyon ni Guyuan. Sinulyapan niya ang lahat bago siya nagsalita. Bukod dito, base sa aking pagsisiyasat, ang kaharian ng Han ay nakatago na. Mukhang pinaghandaan sila. Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan. Seryoso ang ekspresyon niya. Ito ay hindi inaasahan na ang kasalukuyang sitwasyon ay magiging ganito kalubha. Ang angkan ng Han ay ganap na itinago ang kanilang kaharian. Sa ganitong paraan, kahit si Guyuan ay hindi mahanap ang kanilang posisyon sa loob ng ilang sandali. Bagamat imposible para sa Han clan na patuloy na magtago ng ganito magpakailanman, ang kailangan lang nilang gawin ay magtago hanggang sa pinuhin ni Han Tiandi ang D-tier embryonic pill na iyon. Sa oras na iyon, ang hukbo ng alyansa ay ganap na nahulog sa isang dahado. Nagpadala na kami ng mga tao upang suriin ang iba pang mga tunnel na patungo sa Han Realm. Sabi ni Yanjin. Bahagyang umiling si Guyuan. Dahil handa ang angkan ng Han, halatang hindi sila mag-iiwan ng ganoong nakamamatay na butas. Kasalukuyang nasa open sea ba ang kanilang hukbo ngunit hindi nila mahanap ang kanilang daanan. Ang misyon nilang ito ay maaaring ituring na isang pagkabigo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Natahimik sandali si Lei Ying, ang kanyang boses ay medyo paos habang nagsasalita. Ngayon. Lahat ng magagawa natin ay maghintay at makita kung sino ang mas swerte. Marahan na bamantong hininga si Guyuan. Maghintay ng ano? Tanong ni Lei Ying sa gulat na boses. Ang pagpino sa D-tier embryonic pill ay nagsasangkot din ng ilang pagkakataong mabaygo. Ngayon, ang tanging magagawa natin ay ipagdasal na hindi matagumpay na mapino ni Han Tiandi ang D-tier embryonic pill. Hanggat hindi siya makakapasok sa klase ng Daudi, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Siyempre, kung magtagumpay siya. Huminto si Guyuan pagkatapos niyang magsalita hanggang dito. Mukhang nais ng langit na tayo ay magdusa. Natahimik ang lahat. Lumubog ang kanilang mga puso. Hindi nila namamalayan, nakarating na sila sa ganoong yugto. Magkakalat tayo. Mag-iiwan tayo ng ilang especially iya sa likod. Kinaway-kaway ni Guyuan ang kanyang kamay. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod. Sa panahong ito, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mahanap ang lokasyon kung saan nagtatago ang kaharian ng Han. Kung papaloran tayo, maaari nating matuklasan ito ng maaga. Sa oras na iyon, magpapasya tayo kung sisingilan natin ang kaharian ng Han at makikipag-away sa kanila. Natahimik ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Guyuan. Naunawaan nilang lahat na sa kasalukuyan ay wala silang masyadong mapagpipilian. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo patungo sa langit at huminga ng mahina. Agad niyang tiningnan ang medyo pagod na likod ni Guyuan. Ang 8 sinaunang angkan ay maraming beses nang lumaban para sa Ancient God Mansion. Hindi inaasahan na ang Han clan ay talagang nakinabang sa huli. Tara na. Hinayla ni Xiaoyan ang medyo nagyayelong mga kamay ni Zhon'er at Kailin. Umiling siya at inakay ang grupo para umatras. Ang hukbo ng alyansa, na sumasakop sa buong lugar, ay unti-unting umatras mula sa hanay ng bundok. Bagamat hindi kumalat ang balita, ang solemn na nakapaligiran iyon ay nauwi pa rin ng hindi sinasadya. Nagdulot ito ng matinding pressure sa buong hukbo ng alyansa. Ang hukbo ng alyansa ay umatras. Sa wakas, bumalik sila sa punong tanggapan ng Sky Mansion Alliance.
Nauwi sila sa kabiguan ngunit hindi nagkalat ang alyansa bilang resulta. Ito ay dahil naunawaan nilang lahat na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa harap ni Han Tiandi, na nakakuha ng DTR embryonic pill, maaari pa rin silang mabuhay. Gayunpaman, kapag naghiwalay sila, walang alinlangan na mamamatay sila. Kaya naman, ang puwersa ng hukbong alyansa ay patuloy na nagbabantay sa paligid ng Sky Mansion Alliance at patuloy na inoobserbahan ang aktibidad sa Central Plains. Kasunod ng pagkalat ng hukbo ng alyansa, lumipas ang oras sa bawat araw habang ang marami ay naghihintay na balisa. Gayunpaman, si Guyuan, na sinisiyasat ang lokasyon ng nakatagong kaharian ng Han, ay hindi gumalaw ng anumang aktibidad habang lumilipas ang oras. Ang resultang ito ay naging sanhi ng bahagyang paglubog ng puso ng marami. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, bawat karagdagang araw na kailangang pinuhin ni Han Tiandi ang tableta ay nangangahulugan ng karagdagang panganib sa hukbo ng alyansa. Bagaman nag-iinit ang kanilang mga puso, naunawaan ng lahat na gaano man kabalisa ang isa ay walang magawa sa harap ng pagbabago ng sitwasyon. Nakatayo si Xiaoyan sa loob ng Star Realm habang inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa malaking parisukat na lumulutang sa malayong kalangitan. Ito ay inilabas mula sa loob ng sinaunang Diyos na kaharian ni Zukin. Mayroong 100,000 talampakan ang taas na estatwa ng bato. Bagamat walang nakikitang kakaiba, ang laki ng bundok nito ay nagdulot pa rin ng pagkagulat sa marami. 1 buwan na ang nakakalipas. Hindi sinasadyang mamulong si Xiaoyan sa sarili habang nakatitig sa malaking parisukat na lumulutang sa kalangitan. 1 buong buwan na ang lumipas mula noong inagaw ni Han Tiandi ang DTR embryonic pill. Sa loob ng 1 buwang ito, ang Han clan ay tila ganap na nawala sa mundong ito. Walang kumalat na impormasyon tungkol sa kanila. Ang ilan sa mga tagalabas, na walang kamalay-malay sa sitwasyon, ay inisip pa nga na ang Han clan ay inalis ng hukbong alyansa. Dumating ang maraming paksayon para batiin sila. Gayunpaman, si Xiaoyan at ang iba pa ay walang mood na pakialaman ang mga taong ito. Nagpadala sila ng ilang individual upang tanggapin sila at pinaalis ang mga taong ito. Senior Brother Xiaoyan. Isang banayad na boses ang ipinadala mula sa kanyang likuran. Nilinggan ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tiningnan ang larawan na parang ginang, na malumanay na naglalakad. Isang matamis na ngiti din ang ibinigay niya. May balita na ba mula kay Tito Gu? Tanong ni Xiaoyan. Napabuntong hininga na lamang siya sa pagkabigo matapos makitang umiling si Zun-er. Ang mga alon ng fertile ay tumaas sa loob ng kanyang puso habang siya ay nakapikit. Ang ganitong uri ng paghihintay na walang ginagawa ay talagang kakilakilabot. Tiningnan ni Zun-er ang binatang ito, na ang mukha ay puno ng pagod, habang nakatayo sa harap ni Xiaoyan. Marahan itong samandal sa kanya. Ang kanyang katanji tanging mukha ay umangat at ang kanyang medyo mainit na kamay ay marahang minasahe ang mga templo ni Xiaoyan sa pagtatangkang maibsan siya ng kaunting pagod. Nirelax ni Xiaoyan ang kanyang mga braso habang sinisinghot ang mapang-akit na pabango ng katawan mula sa babaeng nasa harapan niya. Niyakap niya ang baywang na iyon at ibinaon ang ulo sa itim na buhok ni Zun-er. Sa wakas, mamulong siya. Sa wakas ba ay mabibigo ako pagkatapos ng pagsusumikap sa loob ng maraming taon? Si Senior Brother Xiaoyan ay sobrang hindi kapanipaniwala. Ngumiti si Zun-er at marahang sumagot. Ano man ang magiging wakas sa hinaharap, si Senior Brother Xiaoyan ay ituturing na pinakamatagumpay sa puso ng maraming tao. Malinaw na nabigo ako. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at sinabi. Hindi ba binanggit ni Senior Brother Xiaoyan na sa pamamagitan lamang ng pagbaba ng mga bagay ay magagawa ng isang tao na iangat ang mga bagay-bagay? Ang pagpapabiis sa mga bagay-bagay bilang isang kahilingan ay ang ehemplo ng isang malaya at walang pidgel na tao. Nagsalita si Zun-er sa malambot at banayad na boses. Ang ngayon ay iba sa nakaraan. Kung ibababa ko ang mga bagay-bagay ngayon, ang buong Sky Mansion Alliance at maging ang mga Go, Lei at Yan clans. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa maliwanag na buwan sa kalangitan. Sinabi niya, kung minsan, ang isang tao ay nakakakuha ng mga bagay ngunit hindi maaaring basta-basta pabayaan ang mga ito. Kinagat ni Zun-er ang kanyang mapupulang labi habang nakatingin sa mukha,
na muling nagpakita ng determinasyon. Patuloy siyang niyakap ni Xiaoyan habang sumilay ang napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Senior Brother Xiaoyan, magtatagumpay tayo. Dumaloy ang oras. Ang isa pang kalahating buwan ay mabilis na lumipas sa gitna ng pagkabalisa ng lahat. Ang Han Clan ay patuloy na naging ganap na tahimik sa loob ng kalahating buwang ito. Para bang sila ay ganap na naglaho ng walang bakas. Ang lahat ng iba't ibang mataas na echelon ng alyansa ay nakaupo sa loob ng isang malaking bulwagan. May pag-aalala sa kanilang noo. Bawat araw na lumipas ay nagdulot ng pagtaas ng pagkabalisa ng kanilang mga puso. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan habang nakatingin sa medyo depressed na bulwagan. Ang pakiramdam na walang magawa habang naghihintay sa paglitaw ng angkan ng Han ay talagang kakilakilabot. Kalokohan, bakit hindi pa rin lumilitaw ang mga bastos na ito? Kung gusto nilang lumaban, lumaban tayo. Ang aking Lei Clan ay makikipaglaban sa kanila ng madugong labanan hanggang sa huli. Masyadong nakalulungkot ang panahong ito. Biglang ipinatong ni Lei Ying ang kanyang palad sa mesa sa gitna nitong kadiliman at nabasag ang mesa sa alabok. Bigla siyang tumayo at nagsalita na nagngangalit ang mga ngipin. Sino ang lalaban sa iyo? Saan ka pupunta para makipaglaban? Nakakunot ang noo ni Yan Jin sa gilid at nagpahayag. Napatikip ng ngipin si Lei Ying at sa wakas ay bumantong hininga sa pagod na paraan. Umupo ulit siya. Ang angkan ng Han ay nagtatago. Saan niya hahanapin silang mag-aaway? Lahat. Tinatanaw ni Xiaoyan ang bulwagan. Magsasalita pa sana siya para tumaas ang moral ng lahat ng yumanig ang espasyo sa loob ng bulwagan. Nabunyag ang pigiran ni Guyuan. Lahat ng naroroon ay biglang tumayo matapos makita ang hitsura ni Guyuan. Sabik silang nagtanong. May impormasyon ba? Ang ekspresyon ni Guyuan ay hindi pangkaraniwang seryoso. Dahan-dahan siyang tumanggo. Gayunpaman, bago magsaya ang lahat, sinabi niya. Nahanap ko na talaga ang lokasyon ng kaharian ng Han ngunit. Huli na ang lahat. Isang palanggana ng malamig na tubig ang tila tumalsik sa lahat pagkatapos nilang marinig ang mga salitang ito. Biglang nawala ang excitement sa mga mukha nila. Ano ang ibig sabihin ni Tito Gu? Nag-alinlangan sandali si Xiaoyan bago nagtanong. Napabuntong hininga si Guyuan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na itinapon patungo sa langit sa itaas ng Central Plains. Ang buong Central Plains ay biglang nanginig ng husto nang gawin niya iyon. Ang eksenang ito ay nakita ng grupo ni Xiaoyan. Nagmamadali silang lumabas ng bulwagan at tumingin sa malayong kalangitan. Biglang may lumitaw na itim na bilog ng liwanag. Ang liwanag na bilog na ito ay kumalat ng napakabilis ng lumitaw ito. Ang buong Central Plains ay nababalot sa loob nito. Bang bang bang. Ang natural na enerhiya na pumuno sa buong Central Plains ay biglang kumulo sa paglitaw ng maliwanag na bilog na ito. Hindi mabilang na bilang ng mga eksperto ang namutla sa pagkabigla habang iniangat nila ang kanilang mga ulo upang pagmasdan ang kalangitan. Sa ilalim ng pagtutok ng hindi mabilang na bilang ng mga eksperto mula sa gitnang kapatagan, ang itim na liwanag ay nagsimulang manginig sa kalangitan. Sa wakas, ito ay naging isang magaan na kaldero sa harap ng maraming nakakatakot na mga mata. Hindi mailarawan ang laki ng kaldero. Tila binalot nito ang buong Central Plains sa loob nito. Ito ay. Si Xiaoyan at ang iba pa ay nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon habang pinapanood nila ang hindi pangkaraniwang eksena sa kalangitan. Naramdaman nila ang isang pamilyar na pakiramdam sa gitna ng walang katapusang liwanag. Iyon ay kay Han Tiandi. Nakabuo na si Han Tiandi ng isang paunang pagsasama sa D-tier embryonic pill. Ngayon, balak niyang gamitin ang Central Plains bilang isang kaldero, nabubuhay bilang mga sangkap, ang mundo bilang apoy at ang kanyang katawan bilang tableta. Mariin na ikinuyom ni Guyuan ang kanyang kamao habang ang kanyang mababa at malalim na boses ay umalangaw-ngaw sa tabi ng tenga ng lahat. Pinaplano niyang gawing aktwal na D-pill ang D-tier embryonic pill na iyon. Kapag nabuo na ang pill, asenso din siya sa Dowdy class. Han Tiandi, lahat tayo ay minamaliit ang kanyang ligaw na ambisyon.